let's cross the street. Forget the maps, forget the guides, adventure at our feet. Travel with Comics, she knows all the rides. No matter where the road goes, she'll be by your side. Comics, oh Comics, we're flying through the sights. When you're hungry during rides, call Comics for bites. Hi mga kamigs! Kumusta? So ayan, for today's video mga kamigs ay isasama ko kayo sa op shop. Yes, mag-o-op shop tayo ngayon mga kamigs kasi may dadalhin tayo para sa op shop. So little thing you know mga kamigs, as much as possible every year or pag marami na yung damit ko ay go straight ko talaga yan sa op shop. Sa hindi po nakakaalam ng op shop mga kamigs, it's a opportunity shop kung saan kung may mga extra kayo na gamit na hindi ninyo ginagamit, you can drop it there, tapos ibebenta nila yon, then lahat ng proceeds from those things ay tinutulong nila sa mga less fortunate or may organization silang sinusuportahan. So most likely mga kamigs, pag may nakita kayong op shop, yung mga trabahante dyan sa op shop mga kamigs ay walang sahod yan, meaning volunteer. Yes, so tawag silang thrift store. But dito sa Australia, tinatawag silang op shop or opportunity shop. Ayan. Hilig ako mag-op shop, honestly, mga kamigs. Kasi iniisip ko, hindi talaga mahal yung mga prices sa op shop. At the same time, nakakatulong ka pa. O diba? So, yun. Yung tipong afford mo naman bumili ng mga branded na at this time. Pero, ewan ko ba, gusto ko yung op shop. Gusto ko doon ako mamili sa op shop. Hindi ko alam kung bakit, but maybe because new clothes kasi din akong nakikita doon mga kamigs na parang hindi mo talaga masasabing ginamit talaga. Alam mo yun, tapos it cost me $2, $3. Most likely sa damit ko mga kamigs ay from Cotton On. So, yung Cotton On mga kamigs, $30, $35. Tapos nabibili ko lang sa op shop ng $2. O diba? At the same time may natulungan ka pang tao kasi lahat ng mabebenta nila mga kamigs ay go straight sa mga taong nangangailangan. So ayan, so isasama ko kayo siguro. We're going to 3 op shop at this moment. I hope na ding mag video doon. So para alam mo yun, makita nyo yung ano yung op shop looks like. O tara na! So, first op shop natin mga kamigs, ito siya sa loob. So, nahiya akong mag-video pagkadating sa loob mga kamigs. But yeah, ito yung op shop, first op shop natin. Bumili ako ng Converse mga kamigs, $10 lang. So, why not? Pang araw-araw, diba? So, yan, first op shop. So, pupunta tayo sa second op shop. So dito naman mga kamigs, magkatabi yung dalawang op shop, yung Uniting Op Shop at saka Salvo. Ayan, so yes, let's go na mga kamigs. Sana may mabili tayo ng mura. So, namili-mili ako dito mga kamigs. Baka may magustuhan tayo. But yes, dito ko binili yung mga tops ko mga kamigs. Andito pala tayo inside ng Salvos. So, wala akong damit na nakita mga kamigs. Pero nakita ko yung mga libro na ito mga kamigs. Sobrang mura. Imagine, $2 lang mga kamigs. Tapos hardbound na siya. Or hard copy na siya mga kamigs. Ayan, so kinuha ko na rin para sa mga pamangkin ko. Diba, why not? They can use this for sure.
yes. So, yes, happy na ako nito mga kamig. So cute. Sana growing up meron din kaming ganito, but na. So, ngayon mga kamigs ay papasok tayo sa Uniting Op Shop. Ayan. So, we'll see kung ano yung mabili natin dito. Oh my God mga kamigs. First bungad ko pa lang mga kamigs ay kilalang kilala ko to yung tops na to mga kamigs. Akin to. Yes, akin to mga kamigs kasi last week naglagay ako ng buong bag na laman eto mga kamigs, yung mga damit ko na hindi ko na ginagamit na tops, ayan, so dinonate ko din ito last week and I'm so happy na nakikita ko na siya dito sa racks mga kamigs at may presyo na kasi alam mo yun, alam mong makakatulong ka in some way. So yes, go for the op shop tayo. So, marami akong nagustuhan na damit mga kamigs. And yes, ito na siya mga kamigs. Less than $20 lang. So, why not, diba? Mayroon ka na namang natulungan na tao at the same time, meron ka ng bagong damit. So, isang buong bag yung nabili ko mga kamigs. Ayan, so binigyan na rin nila ako ng free bag kasi hindi nila alam kung saan ko ilalagay. Sabi ko kasi wala akong bag, but yes, so binigyan na lang nila ako. Ayan. So, yes, ngayon naman mga kamigs ay uuwi na ako or uuwi na kami and then ipupull out ko naman yung Christmas New Year decor natin. O, tara! Hi mga kamegs! So, andito na tayo sa bahay from Op Shop and then I'm going to share to you mga kamegs yung 5 things why Australia changed me while pulling all this Christmassy, Christmas thing, Christmas light ba? With Macy. Yan, lagi si Macy dito. So, yan, kung saan ako magpupunta dito sa loob ng bahay, andyan din siya. But anyway, so I'm going to share to you mga kamigs why Australia changed me as a person. So while pulling all this Christmas thing. Okay, so tara. So first mga kamigs, masasabi ko, buying unnecessary things. Alright, so before ako bago ako dumating dito sa Australia mga kamigs, alam mo yung pumupunta ako sa Watson doon sa Philippines. Tapos pag nakarating na ako sa Watson mga kamigs, kahit hindi ko kailangan, binibili ko. Sabi nga nila, malalaman mo yung kailangan mo pag andun ka na sa store. Right? So, hindi pala. Dito sa Australia mga kamigs, ang ginawa ko was, dapat, sinusulat ko yung mga needs ko. It's because, para pagdating ko sa bahay, hindi ako nagyaw-yaw ba nga, Diyos ko po, Lord, di ko pala to kailangan. Ba't ko binili to? Kana bitong, nasuya ra kay katanan ni ba, basiganahan ko, ani, abot, dili. So, kanang pag-abot na ko diri sa Australia, mga kamigs, parang naging mindful ko sa ako ang paliton, kanang dili na kay ko mag-usik-usik ba? You know what I mean? Like, di na ko mag-usik-usik og kwarta kay murag, mahal, aside sa mahal ang palitonon din I need to write everything sa paper pag anong kailangan ko para dili na ko mag-regret ba? Ikauli sa balay nga, uy, dili man din na ko kinahanglan, pero nganong ka nang nagpalit-palit man ko ani. Kana bitang ingon ana. So yes, buying unnecessary things na lahi na jud ko din sa Australia mga kamigs. Dili na ko basa-basa mo palit og mga gamit. And also, once you work and then alam pag kumita ka na ng pera mga kamigs ba? Like it's so hard for you to spend sa imuhang hard-earned money. Ika nga. So, yes, I'm so happy na I was changed kay kanang lisod kung magsige na lang taog buy unnecessary things. So, dapat yun, mga kamigs, ang advice na ako, no, isulat yun niyo yung kinahanglan before mo muadto sa asa mo muadto.
Kay basig mapalit ra ninyo ang mga bagay-bagay na wala bitaw, wala sa plano. Ana, yan nagkaskas yung kwarta. But yeah, I'm so proud of myself kasi nanakoy control, ana. Nanakoy control sa akong kagalingon na if I don't need it, I don't buy it. Mga ganon. So habang naapa ko'y mga butang na, magamit pa ni. Like for example, a watch. Let's just say a watch, a single watch. Magamit pa na akong relo. So, anong bakit mo akong bago? Kanina na ba? Pwede pa man ni mapalitan og battery. So, ano palit pa man ko og laing relo, a set of watch. Kanina na ba? My God! So, una mga kamix, sigunsa na lang. Palit ani, mga ganun. So, mo siguro wala ko'y savings sa una. Mga kamigs kay buying unnecessary things. Okay, so number 2, how to save. Honestly, hindi talaga ako marunong mag-save noon. Pag may pera ako, travel dito, travel doon, palit dito, palit doon, yung mga ganun mga kamigs. And then, I'm my 30s right now. Wala jud ko'y savings. Nung dumating ako sa Australia, ang laman lang ng wallet ko mga kamigs was 2,000. 2,000 or 1,000. Yan yung laman ng wallet ko. Hindi, parang before ako pumunta ng Australia mga kamigs, nag-Manila, nag-BGC ako kasi I was planning na maghanap na lang ng trabaho doon kasi I was burned out sa Lapu-Lapu. So, nag-resign ako from work kasi I was thinking na I have a better opportunity sa Manila. And then at the same time, kung saan ako nagtrabaho noon sa Lapu-Lapu it's not enough. Yung sahod ko, though a bit malaki siya, pero it's parang hindi enough sa akin mga kamigs. Dahil sa lifestyle. Yes. So, kasi mga kamigs, I really like traveling. Yun. I really like traveling. So, if you really wanted a thing na is a bit expensive, kailangan mo talaga ng magandang trabaho. Bakit? Kasi, kung ang lifestyle mo gustong mag-travel, to refresh, to restart, yung mga ganun. Kasi darating sa point mga kamigs na mabu-burn out ka talaga sa trabaho. And the only thing na makapag-refresh sa akin is to travel. Tapos yun, dahil sa kaka-stress ko, kaka-deserve ko. Alam mo yun, deserve ko to, kaya kailangan ko umalis, no? Sa kaka-deserve ko. And it's not, there's nothing wrong with that, okay? Kasi iba-iba naman tayong outlet in life kung paano natin i-refresh yung sarili natin. Some of us will go out, but in my side, mga kamigs, that's the only reason, one of the only reason kung bakit hindi siguro ako nakapag-save. So, yes. Dito sa Australia, mga kamigs, I've learned how to save. Marami na ako ang ideas ba kung saan ako bibili ng mura na food, saan ako bibili na, pero may quality ha, hindi sa porket mura, walang quality yung food. Siyempre, may quality yung food kasi ano mo yan source of energy mo yung mga food, diba? Pero, need to think wisely ba, ika nga. So, hanggang sa dumating sa point mga kamigs na kahit pa paano, nakapag-save na talaga ako for myself and for my future plans. Mayroon kasi akong plano mga kamigs and I will not tell you right at this moment kasi ayaw ko ma-evil eye, but yeah, I have planned something, good plans for myself in the future. So, I start saving my sahod. Australia teach me na maging times 5 ang katihik. Yes. Magtinihik dyan ta mga kamigs. Kaya bakit? It's so hard to earn money here. Alam mo yun?
kahit babayaran ka ng per hour, pero hindi naman robo-robo lang yung trabaho mo dito mga kamigs eh. You need to earn it. You need to work hard on it. Yung mga ganun mga kamigs. So, yeah, kahit papano ay nakapag-save na talaga ako ngayon mga kamigs. Ito pala, little thing you know mga kamigs. Little thing you know. I've worked in Doha, Qatar for 6 years. Okay? Believe it or not, sa 6 years na yun, umuwi ako ng Pilipinas for good na 30,000 pesos lang ang saving. Imagine that. And I don't want to walk you guys through kung bakit 30,000 kasi me myself, hindi ko di alam kung bakit. But right now, I know how to save. I know how to spend my money wisely. Yes. And yung pangatlo mga kamigs is give time to yourself. Okay? So, bakit ko nasasabing give time to yourself, mga kamigs? Kasi ito na nga. Noon kasi mga kamigs, pag sinabing give time to yourself is you spend a lot more outside. Magmi-milk tea ka, magja-Jollibee ka, indulge mo yung self mo pagkain sa labas. Pero, here in Australia, mga kamigs, I've learned that give time to yourself. It's about not isolating yourself. Pero, alam mo yung you will stay inside your house, read books. Kung bet nyo naman mag-planting, hindi mag-plant ka, alam mo yung for yourself ba? Yung masasabi mo na, you know what? Gusto ko matulog lang for today's video. Yung mga ganun. You know what? Sa day off ko, gusto ko lang mag-internet. Gusto ko lang mag-surf, search ng kung ano-ano. Yung mga ganun. Yung fuel yourself sa mga bagay na alam mong nagpapasaya sa'yo. So sa akin naman, when it comes to give time to yourself is nag-e-exercise ako. Hindi man obvious sa katawan ko ngayon, but yes, e-exercise ako. Promise. Trust me mga kamigs, nag-e-exercise talaga ako ngayon. Pero last year, hindi ako nag-exercise. It's because nag-indulge ako too much sa sweets, nag-indulge ako too much sa pagkain, and this is what I deserve. And yes, deserve ko ang katawan na ito. Kasi ganun lang yan mga kamigs eh. Kung ano ang tinanim mo, siya rin ang aanihin mo. So nagtanim ako ng pagkain na sweets, unhealthy, kaya ako naging ganito. So, sino bang mabiblame sa atin ngayon? Di ba? Self ko lang. So, ngayon mga kamigs, I give time to myself. Ayan, so yan. Nag-give time na ako to myself, mga kamigs. I've learned from my past na, ito pala yung nangyari sa akin last year. So now, I need some changes naman sa buhay ko. Yung ganun. And one of those to change is my weight. My self. As a person. Kasi dumating ako ng Australia, mga kamigs, 50 kilo. Ngayon, 60 kilo na ko. So, kisa man ang sala, ako rapod, diba? Magiging back to you jud na siya mga kamigs. Back to you. Whatever happened to your body, whatever, back to you kagren. So, walang pwedeng mag-change sa sarili mo, kundi ikaw lang talaga. So, again, give time to yourself. Number 4, mga kamigs, do the things what you love. Yes, I've learned also here in Australia, mga kamigs, like, alam mo yung how to be confident, ika nga. I like wearing things na a bit different sometimes, right? And then, hindi ko nagagawa doon sa Philippines or even sa Qatar before. Kasi, alam mo yung they will look at you head to toe. Alam ko some of you guys experience that na telling me na yung parang kahit hindi nila sinasabi sa iyo na vocal, but
how they stare at you or paano kanila tinitignan is parang ganun na rin. Parang ano ba naman yan? Yung mga, ano ba yung damit niya? Ano ba yung suot niya? Yung mga ganun mga kamigs ba? So here in Australia mga kamigs is I can wear whatever I want. Noon, hindi pwede akong lumabas ng bahay na hindi naka-makeup. Kahit maadto ako Grand Mall, dapat na adyan na yung mga blush on. Pero ngayon mga kamigs, bisig wala pa ko iligo kay nobody cares. Which is I really like mga ganun mga kamigs. Dito ko na-feel na, possible pala to. Pero pat hindi ko nararamdaman to noon. Yung mga ganun, maybe because conscious ako mga kamigs kung ano yung sasabihin ng tao sa akin. Kaya hindi ko nabibigyan ng justice yung sarili ko na gusto mo yan eh. Ba't hindi mo gagawin? Dahil ba sa sasabihin ng ibang tao, yung mga ganun mga kamigs. So dito, nagagawa ko na lahat. Feel ko na mag-wear siguro ng Christmas tree paglabas ng bahay na walang magja-judge sa akin. I can do that here in Australia. Freely. Ganun. So yeah, I am happy about it mga kamigs. Dahil walang paki ang mga tao dito mga kamigs. Like, yeah, do the things what you love. Ika nga, love mo yan eh. Love mo yung maging different ka. Love mo yung i-express mo yung sarili mo through your dress. Then go for it. Yes. And the thing also mga kamigs that I love is planting. Alam mo yun, kahit maliit lang yung garden namin sa likod mga kamigs, I'm so happy na every time magpa-plant ako, or every time mag-harvest ako something, later I'll show you, may mga harvestin na rin ako mamaya. Not mamaya, but maybe next week, papalakihin muna natin yung mga yon. I'll show you later. Yeah, isa din yun na love kong ginagawa mga kamigs, yung pagpa-planting. So, dito rin sa Australia mga kamigs, busy mga tao dito matrabaho. Aside sa mga trabaho, kanabitang naningkamot sila on their own mga kamigs to survive. Kasi hindi naman sekreto sa lahat na living in Australia is expensive. Yeah, so kung ayaw mo makita yung sarili mo na pupulutin sa daan, then you need to work. Ana lang siya mga kamigs, you need to work. Maraming trabaho mga kamigs. Kugi lang. Kahit nga magbantay ka ng aso, mga kamigs, dito, kikita ka ng pera eh. Basta work hard lang ka talaga. Isa din pala sa do things what you love, mga kamigs, is ito, vlogging. Kahit naman walang kasensense minsan yung pagbablog ko, it's okay. You know, gusto ko i-document lahat. Gusto ko yung i-document ko yung mga nangyayari sa buhay ko personally kasi who knows mga kamigs. Ito kasi nasa isip ko. Who knows mga kamigs, no? Magkaka-Alzheimer ka. Simba ko lang. Knock on wood. Diba? Knock on wood. Like, you'll never know. That's the saddest part, jud mga kamig, in life. Kahit hindi mo gustuhin, but hindi mo talagang malalaman yung panahon. Okay? Gusto ko na paulit-ulit kong panoorin yung mga videos ko, mga past ko, masasaya. Kasi most likely, mga kamigs, yung mga video ko is all about traveling or something na happy ako to share with. Yung mga happy thoughts lang mostly sa mga video ko, mga kamigs. Could be as simple things from other, but for me, it's already a big deal. Number one is yung mga sinishare ko sa inyo na mga happening sa akin personally, where I go, where I traveled, sino mga kasama ko, ganyan. Kasi naging part sila sa buhay ko. And then, I want to document it. And gusto ko na kikita ko everyday, kahit mga kamigs, ako na lang mag-reviews ng video ko, okay lang. I just want it to be documented. Yun yung love ko. Siguro mga kamigs, kung hindi ko love ang mag-vlog, wala. Matagal na siguro akong nag-stop mag-vlog kasi wala naman ako masyadong views. Pero bakit I'm still continuing vlogging, di ba? It's because I love it. Because that's one thing that
I love to do. So, go lang tayo mga kamegs, di ba? I'm doing this document yung mga bagay-bagay na importante sa buhay ko. And those 2,000k, 2.26k dyan na subscriber ko, thank you very much. Like, from the bottom of my heart, this 2025, thank you very much. So yeah, ito yung Christmas tree ko. Totoo tong Christmas tree, so ilalagay ko na sa labas. Papainitan ko na to. Yan. Sabi nga nila mga kamigs, we only live once daw. So gawin mo na yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo. 'Di ba? So yan na yung ginagawa ko. So regardless mga kamigs na hindi gusto ng iba, as long as wala akong tinatapakan na tao, go lang. So ganun na lang yung goal ko in life. Ginagawa ko yung bagay na masaya ako. And learn. Hi! Good morning! Yan. Ito naman si Chloe, mga kamigs. Hello! Yeah! It's si Chloe. Yeah! Good morning! Good morning! Yeah! Good girl! Panglima ko, mga kamigs, is choose to be kind. So, ito mga kamigs. I've learned mga kamigs na kahit anong gawin mo sa buhay mo mga kamigs, pangit man, maganda man, may masasabi talaga yung tao sa iyo. Kahit nga kadugo mo may masasabing bad stuff about you. So, I've learned mga kamigs na if both side, good or bad, may masasabi siya sa iyo, why not choose to be kind? Kasi in the end of the day, parang if you hold grudge to yourself, hindi ka makaka-move on sa life. Nasa isip mo lang is worries, heartaches, kasi andun pa rin yung sakit na nararamdaman mo from them dahil sa mga sinasabi nilang bad stuff about you. So, yun, ang ginawa ko mga kamigs, in Australia, mas naging matured ako when it comes sa mga ganung bagay, mga kamigs. Hindi ko na pinapatulan. Noon, mga kamigs, ganun din ako, mga kamigs. Pag inaway ako, ganun din, mga kamigs. Ngayon, mga kamigs, like, nasa point na ako ng life na, okay, tapos ka na ba? Okay, let's move on in life. Ganun. Nasa point na ako ng ganyan, mga kamigs. Kahit sarili kong auntie, mga kamigs, kaya akong siraan sa sarili kong family, I don't mind. Kasi I have Jesus in me. Siya na bahala sa kanila. I just want a peaceful life living in Australia. So, yun. Hindi ko na alam ano nangyayari sa kanila, mga kamigs. But, ever since, wala naman din akong interest na malaman. But, yeah, I'm just happy that God gave me this opportunity to live in Australia na at peace. Parang masasabi ko na at home ako sa Australia. And thanks to my one and only love of my life. But yeah, thank you. So, yes, people will judge you. Kahit ano pang gagawin mga kamig, go lang. Basta wala kang tinatapakan na tao, go lang talaga. Been there, done that. Kahit maganda or masama ang gagawin mo, may masasabi yung mga tao sa iyo. So, choose to be kind. Kasi, kung ano yung spread mo sa universe, yan din yung marireceive mo. Kung if you spread sa universe negativity or yung energy mo pangit, for sure yan din yung marireceive mo. And I don't want that to happen sa self ko, nor sa bahay na ito. Or with it, inside sa bahay na to, gusto ko positive lang. Chill lang yung energy, ganon. Linis-linis lang, pag may time. Ganun lang mga kamigs. Again, we only live once. Choose to be kind. Yun talaga mga kamigs. Choose to be kind.
Libre lang ang maging kind. Kung may mga taong magsasabi sa iyo na bad things, just keep quiet. Let Jesus deal with them. Yes. Been there, done that 100 times, Jesus will deal with it. So, i-pray mo lang kung ano yung gusto mo sa buhay mo mangyari, and He will give it to you. Matagal kong pinangarap to mga kamigs, na to live a peaceful life. Matagal kong pinangarap to mga kamigs na simple na pamumuhay pero masaya. Ganun. I don't need a mansion na bahay. I don't need a place na maraming amenities or facilities. Bahay na maraming facilities. I don't need it. Gusto ko lang na simple na bahay, at the same time, peaceful. Peaceful na pamumuhay. Lord, thank you for giving that to me. Thank you so much. Yan na lang talaga yung masasabi ko. So, yun yung number 5 ko mga kamigs. Again, choose to be kind. So, tapos na akong maglinis mga kamigs inside. So, ipapakita ko sa inyo yung nabanggit ko sa inyo na plants ko sa labas na baka next week is harvest na tayo. But, yeah, I'll show you. Again, isa din ito sa mga nagpapasaya sa akin mga kamigs dito sa Australia. Kasi nga, meron akong mini garden. Wait lang, nahiya akong mag-vlog. Wala namang tao dito, but yeah. Ito yung passion fruits ko mga kamigs. Yan. Ayan yung passion fruits ko. And then, marami na siyang bunga. Look. Yan. Wait lang. Yan. Yan, marami siyang mga bunga mga kamigs. Yan, yung iba nasa ilalim. Kita niyo ba? So, yes. See? Ganito katahimik ang Australia mga kamigs. Kung saan ako nakatira, dito sa place namin is tahimik talaga, which is I really like. Kasi nakapag, alam mo yun, kahit nasa bahay ka, but chill lang yung peg mo. Yung ganun. So, yes. Ito yung garden ko. Ito siya mga kamigs. Oh, wait lang. Tignan nyo, malaki na yung tomato ko. Diba? Sobrang laki. Ayan. Update lang. Update. Ayan. So, yung corn ko naman mga kamigs. Diba? Saya-saya lang. Wait lang. Dito pala yung cucumber ko. Yan. Yan yung cucumber ko mga kamigs. Perfect. Nahiya ako mag-vlog mga kamigs kasi walang tao. Yung di bang alam nila na may tao sa likod kasi pag maingay ka, alam mo yun? So, mga basil ko. And then, yung capsicum ko or yung anong tawag nito? Bell pepper. Yan, nakasurvive siya sa winter mga kamigs. Kaya, nagkaroon na siya ng fruits ngayon. Ayan. Fruits ba yun? Hindi ng fruits, but yes. Yan. Ibang klase naman ng tomato. Ito yung massive mga kamigs. Oh. Sobrang laki mga kamigs. Wait lang, yung cucumber yung squash natin mga kamigs. Okay. Yan, squash yan mga kamigs. Tatlo yan eh. Yung isa nandun sa loob. Yun kung nakikita niyo mga kamigs. But yeah, yan. Ngayon dyan. Tatlo yan sila. Diba? Yan. Pumpkin. Tapos, of course, yung grapes natin. Ayan. So, yun ang gusto ko ipakita sa inyo mga kamigs. Kukuha ako ng rosemary. Ayan. Kasi, gagawin ko ng rosemary water.
para sa buhok. 3 lang. So, yeah. Ano pa ba yung mga... Yan lang yung so far, mga kamegs. Yung mga tanim ko. Ayan, yung mga beans. Meron tayong beans dyan. Yan yung eggplant. Ano pa ba? Lettuce. Ready na tong lettuce na itong mga kamegs. Yan. Very na. Yan, lettuce. Ready to eat na yan, mga kamates. Yan. Sa sobrang tahimik sa labas, parang nahiya akong mag-vlog. But yes, mga kamates, yun lang for today's video. Thank you sa pagsubaybay. And see you next time. Take care and God bless. Bye for now.